Nagsimula ang kwento ng Guerrero sa pagpapakita kung gaano kalapit sa isa't isa sina Ramon, isang boksingero na madalas ay talo, at Miguel na palaging nakasuporta sa kanyang kuya. Bilang pagpapakita ng paghanga ni Miguel kay Ramon, nagsulat siya ng isang tula. Ang kanilang ina na si Aling Naida ay napakalambing pero tutol sa pagboboksing ni Ramon. Huwag mo ang iharap sa akin yung mukha mong basag-basag. Sa boxing gym naman ay kasama ni Ramon si Coach Ambo. Narito rin ang boksingero na hindi pa nakararanas lumaban, si Majin Buu, at ang janitor ng gym na si Balot. Sa unang bahagi ng pelikula ay ipinakita ang kakulitan ng batang si Miguel na hindi lamang sa boxing nakasuporta, pati na rin sa love life ng kanyang kuya. Sa ibabaw ng ring ay matapang si Ramon, pero mahiyain pagdating sa mga babae. Kuya, aalis na. Wala ka ba ipapasabi? Wala. Ate, babay daw. Ingat ka daw. Sa tulong ni Miguel ay nakilala ni Ramon si Abby. Habang napapalapit si Ramon kay Abby, napapalayo naman ang kanyang loob sa kapatid na si Miguel. Dahil inspirado kay Abby, sunod-sunod ang panalo ni Ramon Guerrero. Nabalitaan ito ng grupo ng boksingero na unang tinalo ni Ramon, si Batas. Sumugod sila sa gym para humingi ng isang rematch. Habang si Miguel ay nagtatampo pa rin sa kanyang kuya, sa unang pagkakataon ay pinakita naman ni Aling Naida ang kanyang suporta sa napiling propesyon ng anak na si Ramon. At nagsimula na ang rematch sa pagitan ni Ramon at Batas. Maganda ang pinakita ni Ramon sa unang rounds ng kanilang laban hanggang sa tumama sa kanyang muka ang isang malakas na counter punch mula kay Batas. Kahit nagtatampo, humabol si Miguel para sana ay ipakita sa kanyang kuya ang kanyang suporta, ngunit nakagigimbal na eksena ang kanyang inabutan. Pagdilat ng mata ni Ramon, nagsimula ang tila isang bangungot. Pagkalabas niya sa ospital, ang una niyang pinuntahan ay ang kanilang bahay, pero laking gulat niya dahil ibang tao na ang nakatira dito. Umalis ka na, tatawag ako ng pulis. Labas! Hindi alam ni Ramon kung saan siya pupunta hanggang sa nakita niya si Abby. May asawa at may anak na. Ano ba nangyayari? Ramon, naghintay ako. Sunod niyang pinuntahan ang gym kung saan siya nag-iensayo, ngunit isa na itong bodega. Dito niya nakita si Coach at ipinaliwanag sa kanya na 5 taon na ang lumipas mula nang siya ay nakomatos. At ang pinakamasakit na nalaman ni Ramon, ang pinakamamahal niyang ina ay pumanaw na. Si Coach ang nagsilbing gabay at tagapayo ni Ramon. Kayang-kayang ipihit ng Diyos ang mga bagay na sa tingin natin negatibo para maging positibo. Si Miguel na lamang ang tanging pag-asa ni Ramon, ngunit walang nakaalam kung nasan siya. Sa halip na magmukmok, hindi tumigil si Ramon sa paghahanap sa kanyang kapatid. Isang araw ay pumarada ang isang magarang sasakyan sa harap ng lumang gym. Sakay ang dating janitor na si Balot, na ngayon ay isa ng negosyante. May bisita po kayo. Balot? Patrick po! Para matulungan si Coach at Ramon, naisip ni Patrick na buhayin ulit ang gym. Nakatanggap sila ng imbitasyon para manood ng boxing match. Laking gulat nila nang makitang ang isa sa mga lalaban ay ang dati nilang kasama sa gym na si Majin Buu. Sa wakas ay naranasan na rin niyang lumaban. Nakita ni Ramon ang tula na isinulat ni Miguel para sa kanya. Dahil dito, bagamat hindi pa rin niya nakikita ang kapatid, unti-unti siyang nabubuhayan ng loob at nagkakaroon ng pag-asa. Natapos ang pelikula habang tumatakbo si Ramon sa isang mahabang daan na maaaring para sa atin ay hindi tiyak ang patutunguhan, ngunit ang paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita ay isang katunayan ng pagiging tunay na Guerrero.